umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito. At sa ating panimula, tayo po muna ay umawit ng sa kawiting para sa Panginoon. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. And heal my broken body. He came to die just to set us free. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. He saved my soul and healed my broken body. He came to die just to set us free. It is good to remember the goodness of God. He saved my soul and healed my broken body. He came to die just to set us free. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa kaligtasan na pinagkaloob po sa amin. Napakaganda nga po talagang alalahanin, kabutihan na pinamalas po ninyo sa aming buhay. Sa dami-dami, Panginoon, ng bagay, Panginoon, na aming pinanalangin na inyong ipinagkaloob, O Diyos. Dami-dami ng himala na naranasan po namin. Sa dami-rami, Panginoon, na mga pagpapalang amin natanggap. Higit na napakagandang alalahanin, Panginoon, yung panahon na nakatagpo namin kayo, Panginoon, at kinatagpo niyo po kami. At sa panahon na yon, Panginoon, kami ay nakatanggap ng kaligtasan sa inyo. Salamat po, Panginoon. Kaya kami nakatayong matibay ngayon ay dahil lamang, Panginoon, dahil sa niligtas niyo po kami mula sa kapahamakan. Hinamon niyo kami sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Tinuring niyo kaming mga anak. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa nakila ninyong kabutihan. Hiling po namin muli ang patuloy na pagsama po ninyo sa aming pag-aaral. Kayo, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa amin. Maunawa namin ng lubos ang inyong mga salita.
patuloy na malaman namin, Panginoon, ang dahilan ng aming pagtatagumpay. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa inyong lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Inang Panginoon, magandang umaga po sa bawat isa. Isang malaking pagpapaumanhin po dahil medyo late tayo nag-start. Pero salamat sa Diyos dahil patuloy pa rin po tayo nagpapatuloy. Pasalamat po tayo sa Panginoon dahil kahapon nagdaos po ang isa nating gawain sa UAE, DFC Ajman, ng kanilang anniversary at purihin po ang Panginoon sa katagumpayan nito. No, napakahirap talaga na makapagdaos ng gawain sa mga ganong klaseng lugar. Pero salamat sa kabutihan at biyaya ng Diyos na nagbibigay sa atin ng pagkakataon na makapagdaos ng gawain kahit sa hindi maayos na sitwasyon. Kaya purihin ang Panginoon sa kanilang buhay, panguna ng Pastor Raymond, kanyang pamilya, kanilang mga assistant pastors. Salamat sa Diyos. Kahapon din ay nagkaroon tayo ng pagkakataon dito sa Taiwan na magkaroon ng men's fellowship at salamat sa Diyos dahil naging matagumpay ito, na bigyan ng iba yung lakas, at na-refresh ang espiritu ng bawat isang kalalakihan natin dito sa Taiwan. Kaya salamat po sa Panginoon. Dako po muna tayo sa Revelations 12 verse 10 to 11. Madalas na po natin ito na pag-aaralan. Now, we have defeated the enemies sa pamamagitan ng the word of testimony, the blood of the Lamb, at hindi nila minahal yung kanilang buhay. Madalas na nababanggit ang verse na ito when it comes to victory over the enemy. Pero tingnan natin yung ilang mga bagay. Magda-dive deep tayo sa puntong ito. Dahil binigyan tayo ng Panginoon ng paraan kung paano mas natin ito mauunawaan. Dahil wag nababanggit ito, lagi lang nababanggit na iyon nga, na tayo ay natalo natin ang kaaway, word of our testimony, na-expand yan, the blood of the Lamb, at yung hindi na pagmamahal sa sariling buhay. Pero basahin po muna natin ito, Revelations 12, chapter 12, verse 10 to 11. Tayo po dito. Basahin ko po sa English, mababaw na sali na English. Revelations 12, 11 to 10. Sabi dito, Then I heard a loud voice in heaven say, Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Messiah. For the accuser of our brothers and sisters, who accuses them before our God day and night, has been hurled down. Verse 11, They triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. So, tinatawag dito ang kaaway na accuser, taga-akusa. Sa legal terms, the prosecutor. So, ngayon, let us imagine na tayo ay nasa isang courtroom. Nanonood tayo sa isang korte, merong hearing, at ang prosecutor ay ang kaaway at yung defendant ay isang Kristiyano. Siyempre, yung kasama sa defending team ng Kristiyano ay ilang mga magagaling na lawyer. At siyempre, yung kaaway, the accuser, isa rin siya sa matatalinong nilalang na talagang umaakusa sa lahat ng mga mananampalataya. Actually nga, dinadala tayo palagi ng kaaway sa punto ng pag-aakusa kahit wala tayong ginagawang mali. Pinapaalala sa atin ng kaaway yung ating mga nagawang kamalian kung saan pinatawad na tayo ng Panginoon, at nakalungkot minsan dahil kahit sa pag-aakusa ng kaaway sa ating kaisipan, at binubulungan tayo ng mga kasinungalingan patungkol sa ating nakaraan, may mga Kristiyano na nagpapadala sa mga bagay na ito.
Yung mga Kristiyano na dadala pa rin ng mga pambubulong ng kaaway dulot na dahil sa kanilang mga naging nakaraan, mga nagawang pagkakamali. Kung saan naman, tayo ay pinatawad ng Panginoon. Pero let's imagine na tayo ay nasa isang courtroom, nasa korte tayo, nasa isang hearing, laban sa isang nakatayong defendant ay ang isang Kristiyano at ang prosecutor ay ang kaaway. Ngayon, sa puntong ito, itong sa courtroom na ito, makikita natin na walang binabanggit na kasinungalingan ang kaaway. Imagine niya lang sa puntong ito, wala siyang babanggitin na kasinungalingan. So sa verse 10, in-identify ng Revelations chapter 12, ang kaaway bilang the accuser, taga-akusa, no? Day and night. Now, we sometimes experience yung pag-aakusa ng kaaway. Ngayon, sa legal terms, the prosecutor ay inaakusa ang isang Kristiyano. At katulad ng sinabi ko kanina, wala siyang sinasabi ngayon na kasinungalingan. Bakit? Unang kanyang pag-aakusa, no? unang case niya, habang inaakusa yung Kristiyano ay hindi kasinungalingan. Sinasabi niya na yung dependent ninyo, no, makasalanan 'yan. Marami ang nagawang mali, no? Kaya dahil siya ay makasalanan, kailangan ng kabayaran ng kanyang kasalanan, kailangan niyang pagsisihan kailangan niyang anihin yung lahat ng bunga ng kanyang pagkakamali. Kailangan niyang anihin yung consequence ng kanyang pagkakamali. Kaya hindi yan sa Panginoon, sa akin yung Kristiyanong yan. Napakadami niyang nagawang mali. No? Which is true. Bakit? Tayo kasi mga Kristiyano ay marami talaga nagawang pagkakamali. Dahil ang nakaraan natin ay punong-puno ng kasalanan. At kahit nga tayo ay nasa panig na ng Panginoon, dumarating tayo sa punto na nagkakasala po tayo. No? Maliit man o malaki, pero dumarating talaga sa punto na tayo ay nagkakasala. There comes the prosecutor, no? Yung the accuser. Sasabihin niya, ikaw naman kahit ikaw ay nasa Panginoon, gumagawa ka naman ng mali, kaya wala ka naman talaga sa Panginoon, sa akin ka. No? Anihin mo yan, yung lahat ng ginagawa mong pagkakamali. Kailangan niya ng kaparusahan. So you are guilty. Yan, ganun ang salita ng kaaway, which is true. We are really guilty dahil sa lahat ng mga kasalanan na ating ginawa. Dahil sa mga kasalanan ating na ipamalas na itong mga nakaraan pang panahon at bago pa tayo makakilala sa Panginoon, we deserve punishment. Totoo yung sinasabi ng kaaway. We deserve punishment. Pero biglang papasok ang defendant. Yung defending team. Ano yung kanilang counter-argument? Biglang may magsasalita doon sa defending team. Teka lang. Oo, nakagawa siya ng mali. Pero meron kaming ebidensya. Exhibit A, the blood of the lamb. Ang dugo ng kordero. Sabihin ng defending team, the blood of the lamb, yung dugo ng kordero, yung naging dahilan. Kaya hindi niya kailangan pang tamuhin yung consequence ng kanyang pagkakasala. Kaya hindi niya kailangan tamuhin pa yung kabayaran ng kanyang kasalanan. Yung dugo ng kordero na yung naging kabayaran ng kanyang pagkakasala. So yung counter-argument ng defending team ay totoo din. Na kahit tayo ay napakadami ng nagawang pagkakasala, kahit tayo ay paminsan-minsan nakagawa ng mali, pero merong isang bagay na nagdala sa atin para hindi na matamo yung kabayaran ng kasalanan. Meron nang nagbayad para sa atin. At ang naging kabayaran ay ang dugo ng kordero. Kaya imagine niyo isang court case na nagiinit na. Sabi ng prosecutor, teka lang, mali yan, marami ang ginawang mali, sa akin yan, hindi yan panig sa inyo, hindi yan panig sa Panginoon. Pero yung defending team biglang pumasok, sabi niya, hindi. Yung dugo ng kordero, yung naging kabayaran ng kanyang lahat ng kanyang mga pagkakasala. Kaya hindi niya na kailangan tamuhin yung kabayaran ng kasalanan dahil may nagbayad na para sa kanya. At ang naging kabayaran ay Exhibit A. Ito ang ebidensya.
dugo ng kordero. So yung parehas na panig ay gitgita na. At yung defending team sasabihin niya, sige, papapuntahin namin sa witness, no, sa witness table para mag-witness yung aming defendant. Yung isang Kristiyano, pupunta siya sa tabi ng judge, no, para magbigay ng witness. No, papatunayan niya na naging epektibo yung dugo ng kordero. So tatayo na ulit yung Kristiyano doon sa tabi ng judge para mag-witness, no? At papatunayan niya na binayaran na nga talaga yung lahat ng kanyang pagkakasala sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Ngayon, kung babalikan natin yung Revelation chapter 12, verse 10 to 11, yung testimony, yung word na testimony, yung pinaka-Greek po nun ay marturia, na ang ibig sabihin ay, nanggagaling siya sa ibig sabihin ng root word ng martyr. At kung maaalala po natin mga kapatid, na sa mga unang panahon na yung yung kasama sa early church ay nakaranas talaga ng pagiging martir, namamatay para sa Panginoon. Nakaranas sila ng physical persecution. Every persecution that we can think of, naranasan po nila, even to the point of death. Ngayon, ang sinasabi ng believer na tinetestify niya ngayon, no, mula sa kanyang word of testimony, sinasabi niya na, opo, tinanggap ko yung dugo ng kordero, kaya hindi ko na kailangan pang tanggapin yung kabayaran, ay yung deserving kong punishment dahil sa aking pagkakasala. Tandaan natin mga kapatid, gaano man karami yung nagawa nating pagkakasala ng mga nakaraang panahon, no? Nung oras na tanggapin natin ng Panginoong Yesus, binigay niya yung kabayaran ng lahat ng ating nagawang pagkakasala, no? That all the sins that we have done has been paid in full by the blood of the Lamb, para hindi na natin maranasan yung kabayaran na kasalanan na kamatayan. Walang hanggang kamatayan, walang hanggang pagkakalayo sa Panginoon. Kaya nandoon sa witness, no, sa nagwi-witness yung Kristiyano. Sinasama niya dun sa persecutor at dun sa lahat ng mga nakikinig, bayad na po yung aking mga pagkakasala. Yang pong dugo ng kordero ang naging kabayaran para hindi ko na maranasan ang lahat ng walang hanggang kapighatian. Yung dugo ng kordero yung naging dahilan para hindi ko na maranasan yung kabayaran ng pagkakasala. Yung dugo ng kordero yung dahilan kaya hindi ko na kailangan pang tanggapin, no, yung kaparusahan sa lahat ng aking mga nagawa, no? So sa puntong iyon, nakita natin na on the winning side talaga ang defending team. Pero biglang pumasok yung kaaway. Meron na naman siyang huling argumento. Meron na naman siyang ipapasok na pangako sa, no? Ngayon, sabi ng accuser, ng prosecutor, ang kaaway, no? Isa sa mga ultimate weapon ng kaaway ay ang kamatayan, no? At maraming tao sa panahon ngayon ang takot mamatay. At hindi lang naman panahon ngayon, noon pa man, one of the biggest fear of a person is death, kamatayan. Kaya nga tayo umiiwas sa aksidente, umiiwas sa ganito, na we fear death. Ngayon, ang sabi ng kaaway pagkatapos mag-testimony, habang nagwi-witness yung defendant, nagbibigay ng kanyang testimony, sabi ng kaaway, sige, nananampalataya ka sa Panginoon? Nananampalataya ka sa Diyos? Paano kung bigla kang patayin dahil sa pananampalataya mo? Paano pag dumating ka sa punto na papatayin ka, no? Kikitilin yung buhay mo dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Paano pag dumating sa punto na sa sobrang tindi ng persecution sa iyo ay magdulot ito ng kamatayan? Ano ang iyong gagawin? Magpapatuloy ka pa rin ba sa pananampalataya sa Panginoon? Paano kung bigla kang dumanas ng napakahirap na sitwasyon? Paano kung dumanas ka ng napakatinding kalagayan?
Napakahirap na kalagayan dahil sa iyong pananampalataya na magdudulot sa iyo mamatay. Tutuloy ka pa rin ba sa iyong pananampalataya? No? Kung aagawin ko kaya yung buhay mo, kung tatapusin ko kaya yung buhay mo dahil sa iyong pananampalataya, mananatili ka pa rin ba sa Panginoon? Aning verse 11, Revelation verse 11. No. Sabi doon, they triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Isa sa mga dahilan kaya natalo ng mga anak ng Diyos ang kaaway dahil hindi na nila minahal ang buhay. Kaya naroon sa witness stand yung Kristiyano. Habang pinakikinggan niya, no, yung sinasabi ng kaaway na baka mamatay ka. Kung patayin ka kaya dahil sa pananampalataya mo, bigla siya nagsalita. Sabi niya, okay lang po. Hindi ko naman na mahal ang buhay ko. Mas mahal ko ang Panginoon kaysa sa aking buhay. Kahit ako ay dumating sa bingit ng kamatayan, kahit ako ay mamatay dahil sa aking pananampalataya, mas mahal ko ang Panginoon kaysa sa aking buhay. Kahit ako ay mamatay, okay lang. Basta para sa Panginoon. Para sa Panginoon. Kaya dumating na tayo sa punto ng korte na wala nang mabanggit na pang-aakusa ang kaaway. Kahit hindi naman siya nagsisinungaling nung panahon na iyon, pero wala na siyang nabanggit na argumento. Dahil nabigay niya na ang lahat. Wala na siyang nabigay na pwedeng panlaban pa sa Kristiyano. Kasi once na maunawaan natin na mas mahalin ang Panginoon kumpara sa ating sarili, sa ating buhay, wala nang maibibigay pa ang kaaway para tayo ay talunin. Kasi katulad ng sinasabi sa Revelations 12:10 to 11, no, tinalo ang kaaway sa pamamagitan ng word of our testimony. Dugo ng kordero. Hallelujah. At ang hindi pagmahal sa sariling buhay. Sobrang mahal natin ng Panginoon na kahit to the point of death, mananatili tayong nananampalataya sa Kanya. Naranasan iyan ng mga unang Kristiyano. Kahit sa panahon ngayon, there are still physical persecutions even to the point of death. Kung sa mundo, akala nila ang pagtatagumpay ay yung pagsira ng buhay, no? Pagkuha ng buhay, pagpatay ng buhay, no? They conquer in that way. Pero meron tayong tinatawag na paradox. Yung paradox, ibig sabihin po nun ay mga statement o mga bagay na parang out of this world o kaya ay parang wala sa common sense. Bakit? Yung sinabi ng defendant na mas mahal ko po, okay lang ako mamatay, mas mahal ko naman ang Panginoon. Hindi, medyo paradox po yun sa ibang mga makamundo, sa ibang mga unbelievers, sa kaaway. Bakit? Ang kaaway iniisip niya, para siya'y magtagumpay, to kill, steal, and destroy. At ang mundo ay ganun din ang iniisip. We need to kill, steal, and destroy to be able to be victorious. Pero sa harapan ng Panginoon, this is a paradox. They become victorious when they yield their lives to God. Nagiging matagumpay tayo kapag sinusuko natin ang buhay natin, even to the point of death, by trusting Christ. Hallelujah. And in that way, we defeat the enemy by the word of our testimony, by the blood of the Lamb, and not loving our life. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Kanyang salita. Tandaan natin yan, mga kapatid. Alala niya yung gitna na yon, the blood of the Lamb. Hindi mo kakayanin na makapag-testify, makapaglabas ng words of testimony. Hindi mo kakayanin na ibigin ng higit ang Panginoon kaysa sa iyong buhay kung walang dugong dumanak. Dugo ng kordero na dumanak. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon dahil dumanak ang dugo ng kordero para sa kasalanan ng sanlibutan. At yung dugo na iyon ay ating natanggap bilang kalinisan din sa lahat ng karumihan na meron tayo. We have been set free by the blood of the Lamb. Nilinis tayo sa bahid ng kasalanan. Inalis ang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. At kahit tayo ay nasa presensya ng kasalanan, nakakapagpatuloy tayo. Bakit? We have the covering of the blood
of the Lamb. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo. Salamat po sa inyong mensahe. Patuloy po kayong kumilos sa amin, O Diyos. Patuloy niyo pong ipaalala sa amin ang dahilan kaya kami magtatagumpay at nagtatagumpay. Pinakadahilan nito, Panginoon, ay dahil sa dugo ng kordero na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman kami na nananampalataya at sumampalataya ay nakaranas ng buhay na walang hanggan, nakaranas ng paglaya sa walang hanggang kamatayan, nakaranas ng paglaya sa wages ng mga kasalanan. Kaya naman ngayon ay hindi na namin mararanasan hindi na namin kailangan pang ibigay yung kabayaran ng lahat ng aming pagkakasala dahil ang dugo ng kordero ay naging sapat para mabayaran ang lahat naming pagkakasala. Hindi lang yun, Panginoon, hindi lang nabayaran ang aming pagkakasala. Nabalik ang relasyon namin sa inyo, O Diyos. Nagkaroon muli ng koneksyon kami na mga nananampalataya sa inyo, Ama. At hindi lang iyon, Panginoon, dahil nabalik ang koneksyon, tinatawag niyo na kami ngayong mga anak. Na kahit kami hindi karapat-dapat, Panginoon, dumanak ang dugo ng kordero para sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Though we're undeserving, still by your grace, pinangyari po ninyo ang lahat. At ngayon nakatayo kami, matibay sa pananampalataya dahil sa dugo ng kordero. Kaya ngayon din, Panginoon, nakakapagtagumpay kami laban sa gawa ng kaaway dahil sa dugo ng kordero. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyong salita. Naway tayo patuloy na magbigay linaw po sa amin at malaman namin, Panginoon, that the basis of our victory over Satan and over the devil, over the enemies, over the spiritual powers on the heavenlies, O God. Ang dahilan kaya kami nakapagtagumpay sa lahat ng iyon ay dahil sa dugo ng kordero, the word of our testimony, and not loving our life. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong mga salita na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Salamat, Panginoon, sa ibayong kaunawaan na pinagkaloob niyo po sa amin. Na maipamuhay po namin ito at maibahagi po namin ito, O Diyos. Salamat po sa inyo. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, sa araw na ito at pinagkakatiwalaan, O Diyos, na natatanggap namin ng pagpapala na nararapat namin matanggap sa araw na ito. Pag-iingat sa lahat ng gagawin, sa biyahe, Panginoon, saan man kami pupunta ngayon, O Diyos, ay ingatan niyo po kami ang bawat isa na pupunta pa sa trabaho, uuwi galing sa trabaho. Kalakasan, Panginoon, ang igawad po ninyo. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Dito po tayo sa DFC Sinpong. Saan man po kayo naroon, sa Egypt man, dito man sa Taiwan, sa Middle East, no, sa UAE, sa Singapore, no, sa Vietnam, sa Korea, sa Italy, sa France. No, kung kayo po ay nasa Hong Kong, sa Macau, pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Sa Kuwait, no, sa Qatar, pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Hanggang sa muli po, to God be all the glory. God bless po sa bawat isa.